Sa simula ng kwento, ipinakilala tayo sa isang hitman na nagngangalang Lam. Noong mga oras na iyon, kababalik lang ni Lam sa kanyang bahay ngunit laking gulat niya dahil lahat ng kanyang pamilya ay pinatay ng mafia group. Nang malaman niya ito, pumasok si Lam sa kanyang kwarto para kumuha ng espada dahil susugurin niya ang lugar ng mafia group. Sa pagdating, agad na pinatay ni Lam ang lahat ng miyembro ng mafia nang walang awa. Matapos alisin ang mga miyembro ng mafia, hinarap ni Lam ang mga opisyal ng mafia, kasama ang boss ng mafia group. Sa isang pagkakataon, sa wakas ay pinabagsak silang lahat ni Lam nang hindi nag-iiwan ng kahit isang humihinga na tao. Makalipas ang 20 taon, nabubuhay na ngayon si Lam bilang isang ordinaryong tao at gumagawa ng marangal na trabaho malapit sa palengke. Di nagtagal pagkatapos ng trabaho, bumalik si Lam sa kanyang tahanan sa isang squatter. Napag-alaman na si Lam ay nagkaroon muli ng asawa na isang single mother na nagngangalang Han at nagkaroon ng isang stepdaughter na nagngangalang Hien. Bagamat si Hien ay isang anak na babae lamang, minahal ni Lam si Hien tulad ng kanyang sariling biological na anak. Noong araw na iyon, sinabi ni Hien sa kanyang ina na inalok siya ng trabaho ng isang lalaking nagngangalang Tong upang magtrabaho sa sentro ng lungsod. Nang marinig ito, tinanong ng ina kung matagal na bang kilala ni Hien si Tong at kung anong trabaho ang inaalok ni Tong. Sumagot si Hien na noong nakaraang linggo lang niya nakilala si Tong, ngunit malinaw na mabuting tao si Tong. Natakot ang ina na baka masaktan si Hien kaya naman pinagbawalan niya si Hien na pumunta sa city center lalo na't isang linggo pa lang kilala ni Hien si Tong. Gayunpaman, pagod na si Hien sa pagiging mahirap at naninirahan sa nayon. Giit niya, sinisiraan pa niya ang kanyang mga magulang. Si Lam, na nakarinig nito, ay sinubukang pakalmeyin si Hien dahil ginawa lang naman ng kanyang ina na pagbawalan si Hien dahil gusto ng ina ni Hien na matiyak ang kanyang kaligtasan. Ngunit muli, pinagalitan sila ni Hien, sinabing pupunta pa rin siya kahit walang pahintulot. Sa huli, walang pagpipilian si Lam kundi pagbigyan ang hiling ni Hien, basta palagi pa rin natatawagan ni Hien ang kanyang ina. Makalipas ang ilang oras, palihim na pinuntahan ni Hien si Tong, at nang makaalis silang dalawa, nakita sila ng isang sastri. Kinagabihan, nag-alala si Lam at ang kanyang ina dahil hindi sila binigyan ni Hien ng anumang balita. Maya-maya, tinawagan ni Hien ang ina para sabihing dumating na siya at ayos lang siya. Nang marinig ito, ang ina at si Lam sa wakas ay nakaramdam ng kaunting ginhawa sa isipan. Pagkatapos ay sinabihan ng nanay si Hien na umuwi ng mabilis kapag tapos na ang job interview. Lumipat ang eksena sa pagtatanong ni Hien sa isang babae kung kailan siya i-interviewin, ngunit kasabay nito, nagpakita si Tong kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan dahil balak talaga ni Tong na ibenta si Hien. Si Hien, na napagtanto na gusto siyang ibenta ni Tong, ay sinubukang tumakas, ngunit sa huli, si Hien ay nahuli ng grupo ni Tong. Bumalik kay Lam at sa ina ni Hien, na hindi mapakali dahil hindi pa umuwi ang kanilang anak kahit 2 AM na ng umaga, at hindi na matawagan ang phone number ni Hien. Kinabukasan, sinubukan ng mag-asawa na pumunta sa pulisya para i-report si Hien dahil hindi siya nakauwi, ngunit sinabi ng pulisya na hahanapin nila si Hien matapos itong ideklarang nawawala sa loob ng 48 oras. Ipinaalam din ng pulisya na maraming mga ulat ng nawawalang mga batang babae kamakailan, kaya't dapat mag-ingat ang mga magulang. Pagkarinig nito, agad na nakaramdam ng gulat ang mag-asawa. Matapos bumisita sa istasyon ng pulisya, sinabi ni Lam sa kanyang asawa na manatili sa bahay habang susubukan niyang hanapin si Hien. Pinuntahan ni Lam ang bawat isa sa kanyang mga kapitbahay na nagtatrabaho sa sentro ng lungsod upang itanong kung nakita nila si Hien. Matapos ang isang araw ng paghahanap, aksidenteng nakita ni Lam ang kanyang kapitbahay na isang sastri. Sinabi sa kanya ng sastri na kahapon ay nakita niya si Hien na sinundo ng isang kahina-hinalang lalaki. Nagkataon na nakipag-selfie ang sastri kasama ang kanyang customer, at sa larawan ay nakuhanan din ng litrato si Tong. Matapos siyang makita, sa wakas ay napagtanto ni Lam na ang lalaki ay si Tong, ang taong nag-alok kay Hien ng trabaho. Pagkatapos ay pinuntahan ni Lam ang isa sa kanyang mga kaibigan na pinuno ng mga tulisan sa palengke. Ito ay kilala na siya ay pinangalan ng Lu, at si Lu ay may utang na pasasalamat kay Lam noong nakaraan. Nang maglaon, sinabi ni Lam na pumunta siya kay Lu upang magtanong kung sino si Tong at kung saan niya maaaring makikita si Tong. Matapos makita ang litrato ni Tong, medyo nabigla si Lu. Si Tong ang pinuno ng isang gangster na madalas mangidnap ng mga babae. Sinabihan ni Lu ang kanyang mga tauhan na hanapin ang hideout ni Tong.
Matapos ang ilang oras na paghihintay, sa wakas ay nakatanggap sila ng balita mula sa grupo ni Lu, na alam na nila kung nasaan si Tang. Dito, nag-alok si Lu ng proteksyon, ngunit tumanggi si Lam at nagpasalamat kay Lu sa pagtulong sa kanya. Dumiretso si Lam sa lugar na itinuro ng tauhan ni Lu. Sa simula ay hindi siya pinayagang pumasok, ngunit hindi sila pinansin ni Lam at pumasok siya sa loob. Bago makita si Tang, inatake ng ilan sa mga tauhan ni Tang si Lam, ngunit pinabagsak niya silang lahat. Sa loob ng kwarto ni Tang, walang awang binugbog ni Lam si Tang at tinanong kung nasaan si Hien. Si Tang, walang magawa, sinabi niyang ibinente niya si Hien sa isang international mafia group, at hindi na niya alam kung nasaan si Hien. Upang mahanap si Hien, maaaring hanapin ni Lam ang isang lalaki na nagngangalang Sing, na may bahagyang naka-cross-eyed na mga mata, na madalas makita sa downtown market. Long story short, si Lam ay sumugod sa downtown market, para hanapin si Sing, at nalaman na si Sing ay isa sa mga kanang kamay ng isang internasyonal na boss ng mafia. Sinubukan ni Sing na tumakas na humantong sa isang habulan. Sa kasamaang palad, nakatakas si Sing matapos aksidenteng mabangga ng motorsiklo si Lam. Nang maglaon, si Lam ay nakita ng isang police detective na nagdala sa kanya sa hepe ng pulisya. Tinanong ng hepe ng pulisya kung bakit hinahabol ni Lam si Sing. Ipinaliwanag ni Lam na ang kanyang anak na babae ay kinidnap ng grupo ni Sing. Hiniling ng hepe kay Lam na itigil na ang paghahanap, dahil iniimbestigahan na ng mga pulis ang grupo ni Sing, nababahala sila na baka mabigo ang kanilang investigasyon dahil sa ginagawa ni Lam. Nang umalis si Lam, sinabi ng hepe sa mga tiktik na patuloy na sundan siya. Kasabay nito, ang asawa ni Lam ay binisita ng grupo ni Tang. Gusto ng grupo ni Tang na maghihiganti kay Lam dahil kaninang hapon ay binugbog ni Lam si Tang. Dito, si Tang, na ang asawa lamang ni Lam ang kanyang nakita, ay agad na naglabas ng galit sa asawa ni Lam. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating si Lam, at nagkaroon ng away sa pagitan nila. Sa isang pagkakataon, si Lam ay bumagsak dahil patuloy siyang nakatutok sa kanyang asawa. Hanggang sa tuluyang na-corner si Lam sa grupo ni Tang. Nang maglaon, nagpa siya ang grupo ni Tang na huminto sa pagbugbog matapos sumigaw ang kapitbahay ni Lam na may dumating na mga pulis. May isang babaeng may kulay asul na buhok na patuloy na nakatingin sa bahay ni Lam. Pagkatapos ay hiniling sa asawa ni Lam na ipapangako ni Lam na ililigtas niya ang kanilang anak na babae, na si Hien. Nang marinig ito, sinabi ni Lam na oo, at agad na dinala ang kanyang asawa sa ospital. Lumipat ang eksena kay Hien, na nakikitang nakakulong kasama ang ibang mga babae. Nalaman namin na ipapadala sila sa Cambodia para gawing laruan ng mga mafia. Kinabukasan, ipinakilala kami sa isang internasyonal na boss ng mafia na nagngangalang Tyne. Makikita rin natin ang babae na may asul na buhok na nagngangalang Trin, na lumabas na isa sa kanang kamay ni Tyne. Dito, nagalit si Tyne kay Tang dahil ibinente ni Tang si Hien, na anak na babae ni Lam. Sinabi ni Tyne na si Lam ay isang dating hitman na napakamarahas. Kahit na sa mga mafia, si Lam ay binansagan bilang isang diablo. Kaya naman, agad na inutusan ni Tyne ang babaeng may asul na buhok na tapusin si Tang ngayon din. Sa kabilang banda, makikita natin si Lam na pumunta sa isang matandang lalaki na dating hitman, tulad ni Lam. Dito, sinabi ni Lam sa matandang lalaki ang tungkol sa kanyang anak na babae na kinidnap ng isang internasyonal na grupo ng mafia. Sinabi ng matanda na ang pinuno ng international mafia group ay si Tyne. Si Tyne ay may dalawang kanang kamay, ang isa ay si Sing, at ang isa ay ang babaeng may asul na buhok na si Trin. Tapos tinanong ni Lam kung saan niya makikita si Hien. Sagot ng lalaki, may art gallery si Tyne sa city center, at baka nandoon si Tyne. Sa maikling panahon, dumiretso si Lam sa art gallery ni Tyne. Bago pumasok sa loob, hiniling ni Lam sa isang motorcycle driver sa labas na makipag-ugnayan sa kanyang kaibigang si Lo kung hindi siya makalabas sa loob ng isang oras. Matapos mabigyan niya ng cellphone number ni Lo at pera, pumayag naman ang motorcycle taxi driver sa kahilingan ni Lam. Sa pagpasok, ay nakaharap ni Lam ang mga kabataan na nagsusuot ng mga koleksyon ng mga art sculpture, ngunit sa kanyang husay sa pakikipaglaban, nagawang pabagsakin ni Lam ang mga ito. Pagkatapos noon, kinailangan ni Lam na harapin ang mga kabataan na nakabalat kayo bilang mga estatwa ng magsasaka. Isa-isa, sa wakas ay pinatumba ni Lam ang mga kalaban. Pagkatapos, pumasok si Lam sa isa pang silid at kinailangan niyang harapin ang mga babaeng mandirigma.
Sila ay mas matigas kaysa sa mga naunang umatake sa kanya, ngunit sa kanyang malakas na determinasyon, sa wakas ay napabagsak sila ni Lam. Pagkatapos ng hinahanap ni Lam si Tyne sa isa pang silid, biglang nahulog papunta sa kanya ang isang lambat, dahilan para hindi na siya makagalaw ng maayos. Nang ma-corner, sa wakas ay nagpakita si Tyne kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan, kabilang si Sing. Dito, sinabi ni Tyne na alam niya ang tungkol sa kalupitan ni Lam noon, ngunit ngayon ay hindi na makagalaw si Lam dahil malapit na siyang mamatay. Inutusan ni Tyne si Sing na bantayan si Lam at hiniling niya kay Sing na tapusin si Lam sa ibang lugar. Ayaw niyang mabahira ng dugo ni Lam ang gallery art niya. Pagkaalis ni Tyne, binugbog ni Sing si Lam, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilabas si Lam. Bago iyon, sinabi ni Sing na bumisita siya kanina sa ospital kung saan ginagamot ang asawa ni Lam. Doon, nagbalat kayo si Sing bilang isang doktor at walang awa niyang pinatay ang asawa ni Lam ng napakalupit. Bilang patunay na totoo ang sinabi ni Sing, ipinakita rin niya ang kwintas na suot ng asawa ni Lam. Nang marinig ang kwentong ito, biglang nagalit si Lam, ngunit agad na kinuryente ni Sing si Lam. Pagkatapos ng gusto ng ilagay ni Sing at ng kanyang mga tauhan si Lam sa sasakyan, biglang dumating ang grupo ni Lo. Sa huli, matagumpay na nailigtas si Lam ng grupo ni Lo, at agad siyang dinala ng grupo ni Lo sa kanilang lugar. Kinaumagahan, pagkagising ni Lam, laking gulat niya dahil nasa tabi na siya ngayon ni Lo. Nagtanong si Lam tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa, at sinabi ni Lo na patay na ang asawa ni Lam. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas ni Lam si Hien bago siya ilabas ng bansa. Sinabi rin sa kanya ni Lo na si Hien ay dinadala na ngayon ng grupo ni Tyne gamit ang isang barko na nagngangalang Denman, patungo sa ibang bansa. Nang marinig ito, nagmamadaling pumunta si Lam para iligtas si Hien. Nagpahayag si Lo ng tunay na pagnanais na tulungan si Lam, ngunit si Lam, na nakakaramdam ng utang na loob kay Lo, ay tumanggi sa alok. Long story short, dumating si Lam sa isang daungan at umalis doon gamit ang speedboat para habulin ang barkong sinasakyan ni Hien. Matapos maghanap ng mahabang oras, sa wakas ay natagpuan ni Lam ang barko na nagngangalang Denman, kung saan naroon si Hien at iba pang mga babae. Si Lam ay palihim na pumasok sa barko at isa-isang pinabagsak ang mga tauhan ni Tyne. Pagkatapos noon, pumunta si Lam sa isa pang silid, at nakita niya na nagtitipon na ang lahat ng tauhan ni Tyne at handang tapusin siya. Si Lam ay na-corner at napatumba siya ng mga tauhan ni Tyne, ngunit biglang dumating si Lo at ang kanyang mga tauhan upang tulungan si Lam. Kaya ngayon, medyo balanse na ang laban. Sa isang pagkakataon, hinarap ni Lo ang kanang kamay ni Tyne na may asul na buhok, isang matigas na babae na madaling tinalo si Lo. Sa kabutihang palad, lumitaw ang isang detective na inutusan ng hepe ng pulisya kanina na sundan si Lam, at matagumpay niyang tinalo ang babae na may asul na buhok. Sa kabilang panig, hinarap ni Lam si Tyne, ang internasyonal na boss ng mafia. Pagkatapos ng mahabang laban, sa wakas ay ginawang walang magawa ni Lam si Tyne. Nang malapit ng patayin ni Lam si Tyne, may umatake kay Lam mula sa likuran, at nagkaroon sila ng matinding labanan. Sa kanyang malakas na determinasyon, sa wakas ay nagawang natapos ni Lam ang kanilang laban. Kasabay nito, sinubukan ni Lo na pumasok sa barko para hanapin si Hien pati na rin ang iba pang mga babae. Hanggang sa mahanap sila ni Lo at agad na pinakawalan. Nang puntahan na sana ni Lam si Hien pala ay na-hostage na ni Tyne. Dito, sinusubukan ni Lam na pakiusapan si Tyne na huminahon. Sa isang punto, kinagat ni Hien ang kamay ni Tyne, at inatake siya ni Lam. Nang tatapusin na sana ni Lam si Tyne, ngunit sa hindi malaman na kadahilanan, pinili ni Lam na buhayin siya. Tapos paglapit niya kay Hien, biglang sinaksak ni Tyne si Lam mula sa likod gamit ang kutsilyo. Namatay din si Tyne matapos barilin ng Chief of Police. Malamang, hindi pinatay ni Lam si Tyne dahil napagtanto niyang napapaligiran ng mga pulis ang barko. Matapos magamot, sa wakas ay nagising muli si Lam. Long story short, nasa bahay na ngayon sina Lam at Hien, nakitang nagdadasal sa puntod ni Han na nasa kabilang buhay na ngayon. Dito, labis na nanghihinayang si Hien, dahil kung nakinig lang sana siya sa sinabi ng kanyang ina, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. At sa panghihinayang na naramdaman ni Hien, natapos ang pelikula. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.